Ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang nagpapatotoo ang mga anak niya, na kanyang ginamit mula pa sa una. Mga salita niya ay binadya sa kanila. Pinabatid sa tao, nilaganap sa mundo. Mga nakipagtotoo'y ganap na natuto. At ang bawat pandamang nagmula sa Kanya, siyang naghari tuwina ng maibsan lumbay nila. Habang dumaranas sila ng hagupit sa mundo, ng mga pagsubok na dinaranas ng tao, Ama ang sa tuwina ay sambit ng labi nila, tuwirang pinakita naman magagawa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kumusta ka na, anak? Okay ka na? Anong pangalan mo? Rosalie. Ano nga pangalan mo, anak? Lagi kitang nalilimutan, ano? Hindi. Sa patnubay ng Ama, sa kadakilaan niya, ang hiwaga niya'y napasisilay sa lupang ito. Sapagkat saan ba siya magpapakita ng tunay na hiwaga at himala niya, ibagat sa mga anak niya, na tinatawag niya dito sa lupa. Sapagkat kaya hindi niya tinawag na anak ang hayop, dahil yun ay gagamitin ng tao. Dahil yaon ay kaiba sa tao. Dahil yaon ay pagkain ng tao. Kaya't dapat ang hayop at tao ay magkaiba nga. Huwag maging asal hayop ang tao at hindi maaring mag-asal tao ang hayop. Sapagkat ang hayop ay pinagkaiba, sa tao ay may mata na nakapangugusap sa isip nila na nasasambit ng bibig. Ngunit ang hayop may mata, hindi makapangungusap ang bibig at masasambit sa isip kung ano ang laman ng dibdib. Buhay ba ang Ama? Kaya't kapag may taong asal hayop, ano ang tawag sa kanya? Mas mainam pa kayong hayop, mabait at mabuti kaysa sayo. Ikaw na tao, tao ka pa naman, asal hayop ka. Hindi ba gaganito ang maririnig mo sa mga taong katulad mo? Ano pa kaya ang Ama? Na kapag nasuri ka, di kaya masabi niyang, anak, iniba kita sa hayop na nilikha ko, patotohanan mong iba ka nga sa hayop na ito. Ngunit kung minsan ang ugali ng tao ay di nasusuri, hindi nagtatanto at di naglilimi, sapagkat doon pumapasok yung kamalian. Ngunit kung ang tao ay hindi nagkakamali ang pag-iisip, walang tamang sasabihin, kundi ang salita ng Ama. At nang dahil lagi at sa tuwina'y salita ng Amang namumuntawi sa kanyang labi, pati puso niya'y naiiba rin. Nababago, nakakadama siya ng totoong pagmamahal niya. Kaya't kung nais mong lumigaya, hanapin mo ay ang banal na salita niya, upang siyang maglinis ganap sa isip at damdamin mo, mamutawi sa kalooban mo ay ang katotohanan na mapagmahalang iyong Ama, kaya ikaw ding anak niya ay natutong magmahal. Kaya't pawang katotohanan, ang lahat ay naituturo sa tao kung makikinig at susunod ito. Ngunit sa hayop, hindi maaring ituro ang lahat ng alam ng tao. Manapang may tuturo mo sa hayop, halimbawa'y aso, jump, jump, jump. Sabi pa ng English na salita nila. Sa unay, nakatungak-ngak ang aso. Hindi alam ang sinasabi. Ngunit dahil may isip ding umaandar sa kabila ng hayop siya, tinitigan ng mata na tutunan ng sinabi ng taong nagtuturo sa kanya. Kung ang hayop natuto, ikaw bang anak ng Amang tao, hindi ka matututo? Kapag ginusto mo, ang hayop dahil ginusto niya'y natuto siya. Lundag-lundag eka, lumundag nga siya nang alam niya na kung ano ibig sabihin ng lundag.
Sa makatwid, kapag natutunan din ng tao ang salitang magpakabuti, hahanapin ang paraan kung paano bubuti. Ngunit kapag sinabi mo sa hayop ito, magpakabuti ka, hindi niya alam kung paano hanapin. Kaya't iniba ang hayop sa tao. Kapag sinabi ng ama, anak, sumunod ka sa akin, alam nitong sabihin. Alam din itong gawin kung susunod sa kanya. Kaya lamang hindi nagagawa, ayaw ng tao. Kaya't ang sino mang gumusto sa kanyang panuntunan at kalooban, makasusunod sa kanyang kagustuhan. Hindi tulad ng tao, gustuhin man ng ama na siya ay maging mabait. Kung hindi mauunawaan ang totoong kabaitan, siya'y mabagsik tulad ng leon. Mga mahal, nasasaktan ng tao kapag sinabing, hayop ka. Sadyang hindi dapat sapagkat tao ka. Kaya't ang nagsasabing hayop sa kapwa niya, ugaling hayop din ito. Sapagkat paano mo sasabihin sa kapwa mong hayop kay tao siya? Di bagat kay sakit? At yan ang tao. Ang masakit sa kanya'y nagagawa niya sa kapwa niya samantalang ayaw niya. Hindi tulad ng hayop. Nasabihin man sa kanyang huwag mong gagawing mga sagpang ng kapwa hayop mo. Sapagkat hindi niya alam yung salitang sagpang. Hindi pwedeng sabihin sa aso, huwag mong kagatin ang katulad mong aso, sapagkat di niya alam yung kagatin. Hindi maaaring sabihin sa ahas, huwag mong tuklawin ang kapwa mo ahas, sapagkat hindi niya alam yung salitang tuklawin. At ito'y natututunan lamang ng tao. At sa tao ito, mapag-aaralan niyang ganap, dapat niyang pagnilayan, sapagkat siya'y may isip. Kaya tinawag na sentido común ang kanyang kabilaang sentido. Sa makatwid, kaliwat kanan, may isip ang tao. Kaya't kung itatala sa isip at damdamin ng tao ang pagpapakabuti, gagawin niya ay hanapin ang kabutihan. Kaya't ang naghanap ng kabutihan natututo sa kabutihan. Ang gumugusto sa kabutihan, nagagawa ang kabutihan. Subalit ang umaayaw, hindi niya makakayang gawin sapagkat ayaw niya. Sa makatwid, nasa tao lamang upang magawa niya ang kagustuhan ng Ama, kung tunay na may takot siya at ang espiritu niya ang nangunguna sa bawat isa. Sapagkat hindi mo nga ito kaya dahil banal ang pinagmulan, sa mga banal na salita, walang makakatulad at walang makakakayang tao at makakaunawa, kaya't ibinigay ng Ama ang magbibigay pang unawa. Yaon ay ang kanyang espiritong tatanggapin ng bawat isang kikilala sa hindi nila nakikita, ngunit batid nilang Diyos Amay sa Kanya. Yaon nga yung Espiritu Santo na taglay nitong mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, ano ang nawala sa'yo kapag nagpakabuti kang tao? Wala. Subalit sa pagkakasama mo at pagiging masama mo, maraming mawawala sa'yo. Kaya't kung ang tao'y matalino, hindi niya pipiliin ang magpakasama, kundi ang pipiliin niya ay magpakabuti pawa. Sapagkat alam niya, sa kabutihan kakampi niya ang Amang bumuhay at nagpahiram ng buhay niya. Sa kasamaan, hindi siya kasama. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangan sundin niya ang buong kautusan.
Ang pagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit, umaasa kami sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halagang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Walang halaga ang anumang pagpupunguyos, pagpupunggos o pagtutuling tinatawag sa bahagi ng katawan ng tao. Tuli o hindi tuli, may karapatan ka sa Ama. Sapagkat ang dapat mawala sa iyo ang ugali mong makalaman at ugali mong makasanlibutan, hindi ang bahagi ng iyong katawan, kundi ang bahagi ng kasalanan at gawa ng kasalanan. Upang dooy masabi kang nakalaya ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo, hindi sa kautusan na hindi naman nasusunod na totoo. Sapagkat sabihin mang sa iyo, magpakababa ka. Kung hindi mo ginagawang magpakababa, paano ka nakasunod sa kautusan? Subalit kapag sinabi sa iyo, magpatawad ka at nagpatawad ka nga, nakasunod ka sa kalooban ng Ama. Kapag sinabi sa iyong magmahal ka at natutunan mong minahal ang kapwa mo, nakasunod ka sa Kanya. Bagamat hindi mo nasunod ang sinasabing tuwing araw ng linggo ay magsimba ka. Anong bagay na ginawa mong mabuti kung sinunod mo ang kautusan na sa araw ng pamamahingay na mahinga ka, ngunit ang araw na yaon ay masama ang isip at damdamin mo? Wala ka pa rin ginawang mabuti, sapagkat sinunod mo lamang ang kautusan, subalit ang kalooban ng Ama ay wala sa iyo. Ano baga ang kalooban niya? Ibigin mo ang kapwa mo, tulad sa pag-ibig ng sarili mo. Ibigin mo ako ng higit sa lahat, sapagkat ang umiibig sa akin, iniibig niya ang kapwa niya. Sa makatwid, araw-araw ka mang maghandog sa Kanya, kung ang puso mo'y wala sa Kanya, hindi pa rin matutotoo ang paghahandog mo. Kaya't kailangan sa paghahandog mo sa iyong ginagawa, naririto siya sa puso mo at dinadama mo siya sa puso mo. Nagagawa mo ang mga bagay na gusto niya sa iyo, hindi ang mga bagay na gusto mo bilang tao. Sinusunod mo ang kalooban niya, hindi ang kalooban mo bilang tao. Kaya sa pagtalima mo, hindi mo man natularan ang kapwa mo, halos lumuhod araw-araw, ngunit puso nila'y bato, isip nila'y magulo, masama ang bibig nila, ikaw na hindi nakatutupad ng gayon. Dahil may takot ka sa Ama, masigit kanyang papanigat, gugustuhit, loloobin, sapagkat di mo man alam ang kanyang kautusan, nasusunod mo naman ang kanyang kalooban na ang kapwa mo ay minamahal mo. Kaya nga't lisya na kayo sa pagtupad sa kautusan at ang pananampalataya nyo'y nabuhay nang dahil sa pagkatakot nyo sa sinusunod nyong gusto ng Ama nyo. Kaya nga, huwag ipagmagaling ng sino man. Ako ay araw-araw naglilingkod, subalit ang ginagawa naman niya'y pakitang tao lamang, pagsunod lamang para masabing siya'y banal, para masabing siya'y totoo, para masabing siya'y ganap sa Diyos niya. Ngunit sa pananaw ng Ama, mali ang gawa niya. Sapagkat dito sinusuri ng Ama ang tao sa kanyang kalooban na nilalaman ng damdamin na kung papaano niya tanggapin ang kanyang amang mapagmahal. Na kung papaano niya tanggapin ang kapwa niya nilalang. Na kung papaano niya maisabuhay ang kanyang mga aral na ang wikay, ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Doon, nakatalima ka sa kautusan ng Ama, nakasunod ka pa sa kalooban niya.
Kaya't ang bawat nagnanasa ng katotohanan, gagawing tama ang kanilang paglilingkod. Mas mainam at kaibuti sa pananaw ng Ama ang ginagawa mo, na araw-araw pinaglilingkuran mo siya at nakikita niyang ang pagtupad at pagtalima mo ay totoong nasa puso mo, hindi dahil gusto mo lamang ipakita sa kapwa mo, lingkod ka ng Diyos. Pawang katotohanan, mas mainam ang gumaganap araw-araw kung taglay ay kabutihan, puso niya'y may pagmamahal, isip niya'y may kalinisan, higit ka ngang kalulugdan. Subalit hindi yaon ang basihan ng Ama na para ika'y piliin niya. Naglingkod ka araw-araw, ngunit puso mo'y bato, walang alam kundi sariling gusto. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mapapalad ang araw-araw ay naglilingkod, tapat na ginagawa sapagkat ang Ama ang nasa puso nila. Kaya't patuloy na gawin kung ano ang nasumpungan, patuloy na tupdin kung ano ang nakilala, patuloy na tuparin kung ano ang gutos at gusto ng Ama, at sa gayon, patuloy nilang madarama. Amay pag-ibig, amay tapat, amay liwanag, amay katotohanan, amay walang hanggan ang kaloob kanino man. Kaya't mapapalad ngang matatawag ang nagsusumakit at nagsusumikap na maglingkod na may pagmamalasakit sa kapwa at pag-ibig sa kapwa. Sapagkat maliwanag ang tinuran, kung nagbabasa kayo mga mahal, maliwanag ang nakatala. Ibigay mo man ang buong lakas mo, kung walang pagmamahal, walang silbi ito. Kaya't sa gagawin mo, lakipan mo ng pagmamahal, Ama sa'yo'y malulugod na totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maliwanag din ang nakatala, kung ang mamahalin mo'y ang nagmamahal lamang sa'yo, ano pang hihintayin mong ganti sa Ama mo? Kung ang bibigyan mo'y nakapagbibigay lamang sa'yo, ano pang hihintayin mong ganti sa Ama mo? Subalit ang minahal mo na hindi ka minahal, ang Amang magmamahal sa iyo, at ang binigyan mong di nakaganti sa iyo, Amang gaganti sa iyo tao. Doon, patutoong lingkod ka niya, sapagkat alam mo ang nasa niya at layon na tinutupad mo. Kaya, tuli ka o hindi tuli, pananaw ng Ama, totoong anak kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama, kay hiwaga niya, dakila at tapat ang mga salita niya. Kaya't kung ito ay mimithi ng tao, tuwirang makikilala ang kapangyarihan niya. Kaya't ayon kay Lucas, pagkatapos magsalita si Jesus ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi batang mga likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Nagalit sila, sapagkat totoo ang sinasabi. Nakikita nila ang karumihan na ginagawa ng kapwa-tao,
Mata nila'y maliwanag sa gawa ng kapwa-tao, ngunit hindi nila nakikita ang maruming isip nila at maruming pusong nagahari sa kanila. Kaya't maliwanag na tinuran, nagagawa niyong linisan ang labas. Kung sino ang naglilinis ng labas, siya rin ang naglilinis ng loob. Sa makatwid, ang naglilinis na panlabas na pang-anyo, siya rin maglilinis ng sa kalooban mo, yaw na yang Diyos mong pinagmulan. Subalit, paano kalilinisan? Kung ang alam mo lamang, linisan mo ang labas na kaanyuan mo, may libag pala ako. Ngunit puso mo'y maitim na pala ito. Punong-puno na ng usok na kasamaan dahil walang laman, kundi puot galit na nasa sa iyo. Kaya't ang wika'y hindi ito pinapahalagahan ng Ama. Ang kalinisan ng maglinis ng mangkok, maglinis ng pinggan bago kumain, maglinis ng kamay bago sumubo. Ang wika nga, ano ba ang nakapagpaparumi sa tao? Ang pumapasok o ang lumalabas? Sa makatwid, gaano man kaganda, kalinis para sa iyo, ang isinubo mong pagkain ay makabubuti sa katawan mo. Subalit ang aabutan ay marumi, walang silbi pa ring dulot na magiging mainam sa katawan nito. Sapagkat ang nagbibigay sakit ng kalooban ay ang mga galit at puot. Ang nagbibigay ng maruming pag-iisip ay ang hinanakit. Ang mga masasamang gawa ng kapwa mong nakikita mo ay tinatala sa isip, tinatala sa puso. Sa makatwid, ang gumagawa ng mabuti, ang hinahanap ay ang kabutihan. At ang nagnanasa ng kabutihan, hindi makikinig kanino man, kundi ang pakikinggan, ama niyang walang hanggan. Nekarameneyahanam, maliban kung makatotohanan at nakikita niyang tapat ang kapwa niya nilalang. Gagawin niyang makinig sapagkat alam niya, totoo sinasabi niya. Ngunit kung batid mong makasasama ng puso't isipan mo para madulutan ng kalumihan at magkasala ka tao, suriin mo lahat bago mo tanggapin sa isip at kalooban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan ang kailangan sa tao, marunong maglimi, marunong magsuri, marunong magtimpi, marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Hindi ito kaya ng tao, kaya't ibinigay ang magbibigay kakayahan, kaya't ang patutuong nasa larangan ka ng Espiritu at nasa pangunguna ka ng Espiritu, batid mo, yaon ang nasa ng Ama mo, kaya yaon ang susundin mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko. Bakit naudlot? Ganyan ang tao. Kung pagsasalitain mo at may takot ito, pipigilin niya kapag nakitang kinatatakutan. Subalit ang ama at anak, sino man ang kaharap, sasambitin ng marapat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat kung wala kang ginagawa at iniisip na masama sa iyong kapwa, kundi ang pagnanasa mo ay matutunan ang tama at makasunod sa tama, at ang layunin mo ay mahalin ang kapwa mo, sinong kapwa mo ang dapat mong katakutan? Sapagkat ang wika ng Ama, huwag kayong matakot sa kapwa nyo lamang. Akong katakutan niyong bumubuhay at pumapatay. Kaya't kung tao'y nasa Ama, gagawin ang marapat para sa Kanya. Kaya't may maglalaban-laban pa baga? May magkakatiwalian pa ba ng gawang totoo? Wala na. Walang lilis siya sa tuntunin niya, sapagkat kung totoo ang lahat ng tao, magkakaisa sa mabuting gawa niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Lamang sa buhay ng tao, kapag marunong
Ayaw pailalim ang kanyang karunungan, bagamat alam niya ng hindi tama't hindi nararapat, para lamang wag masabing siya'y nagpailalim sa kanyang kapwa. Ngunit mapapalad ang nagpailalim dahil sa katotohanan, upang malantad ang katotohanan at mapabatid ang katotohanan, matanggap ang katotohanan, makalaya ang tao sa kamalian. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ano ang napansin ng mga Pariseo? Ang hindi paghuhugas ng kamay. Ganyan ang tao, maraming sinusuri sa kapwa-tao. Ngunit yung mabuting ginagawa niya, hindi niya mapaniwalaan, sapagkat hindi siya gayon. Sapagkat hindi niya nagagawa ang gayon. Ngunit kung gayon lamang ang isip at damdamin niya, mapapaniwalaan niyang mabuting gawa ng kapwa niya. Kaya't ang naniniwala sa mabuting ginagawa ng kapwa niya, mabuti rin ang kalooban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tulad ng Kristo, kung kayabangan ng daladala at taglay sa pagkatao, di sinsana'y nakipaglaban sa mga buwang ay kamunduhan. Ngunit hindi, sapagkat alam niya, wala silang alam sa kanyang taglay, kaya dapat siyang magparayang tuwiran. Kaya't kung ang taglay mo'y kabanalan, pagpaparayain mo, walang kaalaman. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat ang wika nga, paano mong sasabunutan ng kalbo, may masasabunot ka ba sa kanya? Kaya't kahit puyos na damdamin mo, gustong iyuntog mo, dahil wala kang masabunot, ikaw ang loko-loko. Kaya't kung nasa tama't tumpak ka, hindi mo pipilitin ng taong hindi nakakaunawa sa gawa mo. Kundi, pagpatuloy mong gagawin mong mabuti, ipanalangin mong walang kaalaman, at nang mabigyan ng karunungan, at matutunan niyang gawin ang ginagawa mong kabutihan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kung lahat ay natuto sa kabanalan, wala nang naging masamang nilalang. At yan ang patotoo, masama't mabuti pinagsama upang salain ng Ama. Sumayin kapayapaan, pagharian kayo. Yamang kayo ay naririto, wirang namnamin mga sinambit ko, upang mawawaan ang layon ko. Sa puso't damdamin, magharing tuwiran, Amang mapagmahal. Bakit ginanon ko ang aking tono? Bakit ginanon ko ang aking tinig? Bakit hindi mawari kung tataas o bababa? Ganyan ang taong sintunado. Hindi alam kung magmamatwid o liliko sa ligaw na daan. Subalit kapag alam mo ang katotohanan, maisisigaw mong tuwiran, yamang kayo. At naririto, bigkasin niyong tuwiran, mga layunin ko, upang kayong lahat magbago damdamin, upang kayong lahat makatanggap sa marapat. Yamang kayo'y anak ng Ama, sa puso nyo'y limiin nyo, damdaming handog ko na mapagmahal sa inyo. O tao, bakit nga ba malilito kung kayo ay
at isip nyo ay kanya na naghahari siya upang matanto nyo mga gawa niya sa mundo. O tao, anong nasilayan mo? Kung paano ang totoo? Paano ba ang pangyayari anak kahapon? Na ayaw mong magmulat, ngayon dilat na dilat sa makatwid. Dilim man sa inyo ay naghari, kung puso nyo'y nakadama ng lubos, papawiin ang dilim, paghahariin ay liwanag, upang sa inyong pamumuhay kayo ay matuwid. Yan ang nasa ng Ama, ligaya'y tamuhin nyo, huwag manahan tuwina sa lumbay ng puso nyo, pagkat di nyo makikilalang siyang Ama, Ama na totoo. Sinong may galit na naramdaman niya ang pag-ibig? Sinong nalilito na nakapag-isip ng mabuti? Sino ang naiinggit na ginawa niyang tama sa taong kinaiinggitan niya? Sino ang nagseselos na inamin niya sa pinagseselosan niya? Sino ang taong nag-isip ng masama na sinabi niya sa iniisip niyang tao, inisipan kita ng masama? Wala. Sino ang aamin na siya'y nagnakaw? Sino? Wala. Sapagkat ito'y gawa ng tao, gawa sa mundo. Ito ang totoo. Tao ang gumagawa sa gayong gawa, hindi ang banal na espiritu. Kaya kapag nasa pagkatao mo'y banal na espiritu, huwag mong dadayain ang kapwa mo. Huwag mong sasabihin ang ganito at gayon, ngunit hindi naman totoo ito. Para mo nang sinabi, binulid mo sa impyerno. Sapagkat nasasabi ng bibig mo, hindi pala totoo sa pusong taglay mo. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang malakas na kapagsasabing malakas ako dahil malakas siya. Kaya't ang mahina na kapagsasabing nanghihina ako dahil mahina nga siya. Kaya't ang bulag kakapa-kapa dahil walang makita. Kaya't ang bingit iba tututok man ang salita, hindi marinig niya. At ito ang mga ginagamot ng Ama. At ito ang ginagamot sa tao. Ang kanyang pagkabulag, ang kanyang pagkabingi, ang kanyang pagkapipi, ang kanyang maling gawa sa mundo. At walang gagamot na tao, sapagkat hindi kayang gamutin ito ng tao. Walang makapagpapagaling na tao na ganito ang depresya niya. Maaring sa pera, kung ang problema mo at sakit mo'y pera. Kung mahal ka ng kapatid mo'y bigyan ka ng pera na gamot ang sakit sa pera mo. Subalit, kung ang sakit mo ay sakit na dulot ng masamang pag-iisip, ang makapagpapagaling diyan ang nagpapabuti ng isip. Tao, ang Ama, ang nagbibigay kabutihan, ang nagliliwanag sa diwa, ang tumatanglaw ng pag-iisip, nagbubukas pangunawa, kaya't kung siya'y tinanggap, maliwanag ang pag-iisip, maliwanag ang pangunawa, maliwanag na tumatanggap sa mabuting balita. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kapag ikaw ay nasasaktan, hindi bagat ika'y nahihirapan. Kapag ika'y nagugulumihanan, hindi bagat ika'y nabibigatan. Kapag ika'y humahakbang, masakit ang mga paa mo, hindi ba't ika'y umaaray? Pawang katotohanan, mga minamahal, lahat ng aray, lahat ng hinaing, lahat ng daing, ang Ama magpapagaling. At yan ang pawang katotohanan, kapag tinanggap nyo siya, daing sa buhay, daing sa sakit, daing sa kung ano,
sa ama mo idaing, siya ang dirigin at makikinig sa iyo ng tuwiran. Diringgin kang ganap, kaya't maliwanag ang tinuran kung kayo'y lalapit sa akin at kung kayo'y dudulog sa akin, linisin niyo muna ang inyong mga damdamin at kaisipan. Bago kayo humarap sa aking dambana, iwanan niyo muna ang lahat ng inyong kagulumihanan. Nasa banal na aklat lahat ito, mga minamahal ko. Tunghayan niyo at basahin. Ito ang patotoo. Lahat ay mababasa niyo, mga tinuran ko. Pawang katotohanan. Kaya't kapag dumulog ka, ng isip mo'y ama, puso mo'y siya, tindig mo, magaan ang pakiramdam mo. Subalit, kapag dumudulog ka, lamangan ng puso mo'y si Pedro, si Juan kagalit mo, si Maria, si Petra ang pinagtatampuhan mo, si Juana at si Maria, Mariatea ang pangalan ng kinagagalitan mo. Paanong narinig ng ama sinambit mo? Mga mahal, kaya't katakataka ba, nakakapagtaka ba, at dapat ka bang magtaka kung bakit dulog ka ng dulog, hindi ka nagiginhawahan ng loob? Mahal na mahal ko kayo. Pawang katotohanan, ang dadamhin ninyo'y kalooban ng Ama upang sa pagdulog nyo'y maginhawa kalooban nyo, pagtindig nyo'y masiglat malakas katawan nyo, sapagkat ang Ama siyang nadama ng puso nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang pag-ibig ang dahilan kung bakit may mga kaganapan na patuloy na pinasisilay ng Ama kanyang kahiwagaan. Di man siya nasisilayan, gawa niyang mainam sa sanlibutan, patuloy niyang pinagpapatuloy, tinutupad ginaganap sa kanyang mga anak na tuwirang matapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang nagnanasa ng mabuti, katapatan ng puso'y gagawin niya. Hetya karamaleyana, no karamaleyana, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Pag may nagbigay ng damit sa iyo, halimbawa'y dalawa, ang isa'y mumurahin, ang isa'y mamahalin. Ngunit mas maganda pa ang lapat sa iyo dun sa mumurahin at mas bagay mo pa, pipiliin mo ba yung mamahalin? Di ba? Iiwanan mo. Sapagkat kumukha kang losyang, makapagsuot ka lang ba ng mamahalin, ay susuot mo ba? Hindi ano. Kung mukha ka namang parang katanga-tangahan mong katatuuhan, dahil mahal ay susuot mo ba? Anong gagawin mo? Para maging lapat sa iyo at maging maayos, hindi ba't ipare-repair mo? Tama ba ga? May pamamaraan, di ba ga? Para maisuot mo at maging maganda rin tulad ng mumurahe. Mga mahal, tandaan ninyo, itong aking tuturan. Magaan, mahirap, pantay lamang kapag tinanggap nyong may pakinabang. Kalooban ng Ama, kalooban ng kapwa nyo, kapag ginawa nyong mabuti sa pananaw nyo at mabuti sa pagtanggap nyo, mabuti pa rin para sa inyo. Kaya't ang lahat ay may paraan kung gugustuhin ninyo na tuwir ang maging maganda sa pananaw nyo tao. Kung gagawin ninyo'y pangsamantala lamang, nagalak sa puso nyo ang nais nyong kamtan, panandalian din ang ligaya nyo, kaya huwag kayong magtaka sa sandaling saya. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung kayo'y matalino, ang gagawin nyo panghabang buhay na ikaliligaya at ikasasaya nyo, pati ng kaluluwa kasama pa. Yaon na yang pagtugon, pagtalima sa kalooban ng Ama. Madaling gawin ito
kapag ginusto ng tao, tinanggap Espiritu ng Ama at Kristo. At madaling sa iyo, mga kaulang tama, kaukulang nararapat upang matutunan mo. Sapagkat sa sentido komun mo, maging sa puso mo'y iisa't pinag-isa ng Diyos Espiritu. Buhay ba nga ma? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Maraming tawang palapintas, palabintang sa kapwa. Halimbawa ay parehas na karpintero. Nakueka. Gusto ko eka si Pedro, makinis, pulidong gumawa. Nakueka yan si Juan. Hindi eka. Ito po pinapaliwanag ng Ama. Tandaan po ninyo, parehas mang manggagawa, hindi parehas ang gawa. Sapagkat may taong kaya pulido, matyaga. Ngunit, may tao namang gusto lang ay kumita. May taong gusto lang ay kita, ayaw ng malasakit sa kapwa. Kaya kahit na parpintero silang parehas, iba ang gawa nila. Kapag ang may malasakit ang gumawa, pulido ang gawa. Kapag walang malasakit ang gawa, gusto lang ay pagkita, burara, bulagsak ang gawa. Tama ba ga? Ngayon, kung totoo kang gumagawa sa iyong kaluluwa, inahandog mo sa iyong kaluluwa, pupuliduhin mo, sapagkat alam mo ang Ama ay mabuting totoo. Hindi ka gagawang pakunwa-kunwari at pabara-barabay, sabi ng tao, kundi gagawin mo yung pulidong paghahandog, sapagkat ang ginagawaran mo ay mabutit pulido sa gagawin at ginagawa niya. Tama ba ga? Kaya, pag pinagkatiwalaan ka, mahalin mo, pangahalagaan mo, pahalagahan mo. Sapagkat, ang sabi nga, minsan lamang ako daraan sa buhay ng nilalang, kaya't mithiin na sa inyo'y tanggapin ang pawang mabuting aking hain. Yan ang pawang katotohanan sa handog kong kabanalan. Gawa ko'y tuwirang kainan na kung pamamaris at tutup din lamang ng mga anak na tuwirang minamahal, ng mga anak na tuwirang inalayan, ng mga anak na tuwirang pinahalagahan. Di bagat tutup din nila'y sa'kin lamang. Yan ang sa tuwina hain ng Ama, ang mabuti at pawang ikabubuti. Kaya't kung Ama ang tuwirang sa tao, ang masamang gawa niya'y tatalikdan nito. Ipapatupad niya sa sariling pagkatao ang mabuting natutunan sa gawad ng Ama. Yamang pinag-aralan ng salita niya, gagawing mainam na isa sa buhay niya. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Kapag ikaw ay tuwirang nabuksan, unawa mong walang kapantay kailanman, nakaloob ng Amang sa'yo'y nagbigay buhay. Yan ang katotohanan, aking mga mahal. Sama nagmumula ang kaunawaan, sa Ama ang tuwirang pagmamahal,
sama ang lahat ng kabanalan. Kaya't kung ikaw na anak niya'y nakadama, sa kanya'y tuwirang ganap na kumilala. Pagtibayin sa puso't isipan, mga habilin niyang magbago kang anak niya. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay, magbulay sa aking tinuran. Yamang kayo'y naririto, isip ninyo'y ilagak nyo. Samang magsasabing mabuti sa inyo at magpapadamang mahal niya kayo. Halina, halina, halina kayo. Magtanto't magnilay kayo tao. Kung paano ang layon ko sa mundo, maging marapat kayong lahat o tao. Upang ang lahat ay tamuhin nyo, ganang sa inyo'y di kaya nyo. Espiritu ng Ama'y maghari tao, sa buong pagkatao'y makapanahan nito. Upang maging templo, katawang lupa mo, hanapin mo ang totoo at gusto ng Ama sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, nang madama nyo'y wagas na pagmamahal. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kapag sinasabi po niyang, mahal na mahal ko kayo, nararamdaman niyo po ba? Kapag sinasabi niyang, anak, ika'y sumunod sa akin, damang-dama mo ba ang paanyaya niya? Kapag sinasabi niyang, anak, magbago ka, narinig mo ba ang tinig niya? Kung magkagayon, mapalad ka na nakarinig, nakadama sa panawagan niya'y tumanggap ka. Pagpalain kayo. Buhay ba nga naman? Hindi naman po buhay ang amang sinabi ko. Buhay ba nga niya? Pumalakpak. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal, puso mo'y damang-damang lubusan, ang sayo'y dulot ng amang mahal. Kay sarap-sarap makinain, kapag ika'y nasisyahan, sa puso mong taglay, dinama mong lubusan. Kay sarap-sarap mabuhay, kung puso mo'y may pagmamahal, Ama sa iyong tuwirang, di mo man nasilayan, nadama mong lubusan sa iyong kalooban. Buhay ba nga, Ma? Ilang taong ka na, Rosalie? Si Glenn. Mali na naman. Ano nga pangalan mo? Lian. Naku, kahirap ang tandaan. Sa tao lang yun, ano? Alam mo, anak, dito lang sa lupa ang may pangalan, eh. Pagdating doon, wala kayong mga pangalan, eh. Pero may sarili kayong pangalan siguro, ano? Ba't siguro? Hindi sigurado ang tao, eh. Ngunit dahil ang Espiritu'y sigurado, kasi doon isa na lang kayo, eh. Eh, saan po ba doon? Eh, hindi ko rin alam. Tanungin mo sa buwan. Hindi po. Sino bang nakakita sa langit?
Kami po, ayan ikaw. Sino nakakita sa loob? Wala, ano po? Kaya walang patotoo. Sa mga sinasabi ng mga nakikipagtotoo. Kaya hindi mapaniwala ng hindi nakikipagtotoo. Naunawaan niyo po ba yon? Kaya lang naniniwala halimbawa, naniwala ka sa sinabing, hoy, alam mo bang may langit at impyerno? Eka, ano ba ang pinagsasabi mo langit at impyerno? Kasi hindi niya nababasa. At nabasa man niya, hindi siya naniniwala kasi hindi pa niya kayang isuko ang sarili niya. Kasi gusto pa niya yung, kay sarap-sarap maglibang, kay sarap-sarap magsugal, kay sarap-sarap uminom, kay sarap-sarap makipagchismisan, kay sarap-sarap magtungo, bingo kung saan, sapagkat sanlibutan, laman ang isipan. Kay sarap-sarap magpuri, kapag amay sa puso mo, kaya't higit pa ang naglibang, naaliw ang damdamin mo. Buhay ba nga ma? Tama po ba? Totoo po ba? Kaya, nung dumating yung nagbingo, sabi niya, Diyos ko eka, sayang ang pera ko, natalo ako. Nung dumating yung naglingkod, ay salamat eka, wala man akong dalang pera, maligaya ako. Sabi nung nagbingo, ano naman ekang nakakasaya sa'yo? Wala ka namang pera, masaya ka. Yan ang di mo masuri sa sarili ko. Ikaw may pera ka, di ka maligaya. Ako walang pera, masaya. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Bakit? Sapagkat patotoo lamang ang kaligayahan ng tao ay iba sa kaligayahan ng nakadama sa Diyos Ama. Buhay ba nga ma? Kaya, sige, sinong masaya ngayon? Hingang malalim. Masaya ba kayo? Parang hindi. Hinga pa. Galit na naman ang mga taga-bingo. Wala po akong pinatamaan, ano? Bingo nilabas ng bibig ko Naku po, baka magalit ang nagbibingo. Sabi ko, baka magalit ang nagbibingo. Sagot ng ama, bayaan mong magalit sila. Basta nasabi ko ang totoo, anak. Sinong dapat mong katakutan? Sila o ako? Abay, kayo po. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Ay, anak, pinagkatiwala sa iyo yan ng ama. Diba? Kaya, ang pinagtiwalaan, pahalagahan ang pinagkakatiwala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
Ganyan lang sadya ang buhay. Kung misa'y sagana ang hain, kung misa'y dimot, kung misa'y wala. Ngunit, pag wala ba, galit ka. Pag kaunti ba, nalulungkot ka. Pag marami, masaya ka. Dapat pantay lang. Marami, dimot, at wala, pantay lang. Upang sa nakita ng Ama, na kaunti, wala, at marami, parehas lang sa damdamin mo, yung hindi mo hinihingi, binibigay niya. Tama po ba? Ano ang sinabi kay Moises? Moises, humiling ka na ng lahat ng gusto mo. Ano ba ang gusto mo, Moises? Wala po akong gusto, kundi ang matuto sa mabuti at masama, kundi matutunan ng mabuti at masama. Yamang wala kang hiniling, sa akin ni anuman pati pahabain ng buhay ay hindi mo hiniling. Gagawin kitang pinaka mayaman sa lahat ng naging hari na nauna sa iyo at sa mga susunod pa na mga hari walang makapapantay sa iyo. May nakapantay po ba sa yaman ni hindi Moises, Solomon? Kala nyo mali? Anak, bakit minali ko sila? Bakit anak pinalabas ko ang mali? Sabi nila, ay mali ang sinasabi ni Apo Conching. Pinatotohanan ko lang sa inyo, kapag tao ang nangusap, maaring magkamali. Subalit, kapag espiritu ko, patutoong bati dito. Solomon! Haring Solomon! Kilalanin nyo ang kaganapan kay Haring Solomon. Hindi humingi, walang hiningi, walang hiniling, walang dinulog, kundi kabutihan. Bawang kabutihan, matutunan ng mabuti at masama. Tao, di ba alam ng Ama may sakit ka ngayon? Hindi ba alam ng Ama wala kang laman ng tiyan? Hindi ba alam ng Ama, wala kang kakainin bukas? Ngunit nakikita niya, mabuti ka. Hindi ka humihingi, nagpapakabuti ka. Pakakainin ba yung masama't ikaw ay hindi? Sa makatwid, yan ang patotoo. Gawin mo ang mabuti. Gagawin niya sa iyo'y pawang kabutihan. Solomon! Huwag kang magkasala. Dahil sa pagkakasala, anong nangyari? Anong nangyari? Alamin ninyo ang istorya. Mahabang babasahin ito. Pag binasa sa inyo, kayo na lang ang magbasa. Baka matuto pa kayong maghanap sa Biblia. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, ano naman ang nangyari kay Moises? Bakit naman sinambit si Moises? Nandun na sa magandang kalalagayan. Kaya nakaparoon dahil papatayin. Ngunit dahil may pamamara ng Ama, naitala sa diwa kung ano ang gagawin dahil may gagampanan pala tungkulin sa daigdigan. Kaya't nang nasa katotohanan ng dapat nang hatakin, dili kaya'y kunin upang itakda ng paglilingkod sa Ama. Napasilay naman kung anong nagaganap sa mga taga-Israelita na nasa Ehipto. Anong nangyari? Hinango, pinahango, ngunit agad ba pagdakay nakaalis sa paraon? Nakalaya baga pagdaka? Hindi. Hindi agad pagdaka, ibinigay at pinalaya. Pinahirapan pa muna silang lahat. Lalo pang pinaghirap sa mga ginagawa. At pagdakang pinalaya, ano ang ginawa ng Ama? Bago nakalaya, pinakita muna ang nais niyang ipakita. At ginagaya naman ang salamangkero ng paraon. Ngunit nakasadsyad ba
At nakatulad nga bang totoo? Hindi, sapagkat pinakita lamang ng Ama ang gawa niya'y kaiba sa may talino sa lupa, sapagkat may hangganan ng talino ng tao, anuman ang kapangyarihan at talinong taglay nito, ngunit ang sa kanya'y wala. Kaya't nang wala nang magawa, pinalaya. Ganyan ang tao. Hanggat may magagawa sa kanyang kapwa, at hindi pa dumaratal ang takda ng Ama para siya ay pihitin ng isip, pihitin ng damdamin, patuloy pa rin nagagawa ang di tama. Subalit, ang tanong, nakapagtagumpay ba ang masama? Nakapagtagumpay ba ang masama? Nagtagumpay ba ang masamang gawa o ang mabuting gawa? Mga mahal, alin sa palagay ninyo ang ipagtatagumpay ninyo? Kayong ngayon nariritong buhay pa sa mundo. Ano ngayon ang dapat nyong mapagtagumpayan? Ano ang dapat ninyong gawin ngayon? Pinakita ng Ama, wala mang liwanag, wala mang ilawan, ngunit ang kanyang kapangyarihan ang siyang ibinigay. Haliging apoy, nakatawid na tuwiran. Sa dilim na tinatahak, tanglaw na tuwiran sa kanila'y ibinigay. Sa makatwid, tinuran niya'y maliwanag, kahit bundok kaya kong tibagin, kahit dagat kaya kong hawiin, kaya't pinatotohanan sa panahon ngayon, hindi man ninyo pingasin ang bundok kapag ginusto niyang pasabugin o usok. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kapag ginusto niyang matigang ang bundok, at mawala ang mga graba na yan, mawala ang lahat ng marmol, kaya niyang wasakin yan. Ngunit at pasubali, pinangungunahan ng tao sapagkat kumikita, ginagawang negosyo. Subalit, nakarinig ba ang taong nagsabi sa kanilang Ama, mga anak ko, ba't nyo ginawa ang aking mga kalikasan ay nilalapastangan? May narinig ba kayo? Wala. Kundi anong nakikita nyo? Kapag ginusto niya, dagat na papaaho ng tubig sa patag. Tanda ng kanyang gagawin, ang nasa niyang gawin, kanyang tutupdin, layo niyang tupdin. Ngunit ikaw na anak niya, nasabi niya'y mabuti, gagawin ba niyang igupo niya? Hindi. Maliwanag din ang katotohanang tinuran. Kung ang masama'y aking pinakakain, kayo pang nagpapakabuting nilalang. Sa makatwid, sinong nagsabing mabuti ang gawa niya, tapos kumakalamantian niya? Meron ba? Hindi ka mabuti kaya kumalamantian mo. Subalit kung totoong mabuti ka, sinisigurado ng Ama sa'yo, sa tuwin ay busog ang kaluluwa at katawan mo. Buhay ba, Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Moises, Solomon, Abraham, David, ilan lamang sa mga pangalan sa ninuno niyong naturingan na inangkupan ng kakayahan, sinidla ng karunungan, binahaginan ng kalakasan, tapang upang sa gayon makatupad sa sanlibutan. Kaya't nakagagawa ka ba ng mabuti, mahal ko? Hindi iyo yan. Bahagi lang sa'yo. Natuto ka bang magmahal, mahal ko? Hindi iyo yan. Bahagi lamang sa'yo. Natuto ka bang tumanggap sa kapwa mo? Hindi iyo yan. Bahagi lamang sa'yo. Kaya't purihin mo ang Ama kapag puso mo'y binago.
isip ay gayon din. Siya ang itala mo sa tuwin ay alalahanin. Buhay na buhay siya sa buhay mo tao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta? Hindi ka naman dating ganyan eh. Ano? Ha? Oo nga. Bakit tinanong kita? Para magnilay yung mga malalakas na nakaupo. Para makapagnilay ang mga nakakahakbang. Nalulungkot ba kayo sa buhay nyo? Rapat lang. Kung nalulungkot kayo sa buhay nyo, ititigan nyo ang dalawang nakahiga. At magnilay kayo. Sila kaya, subuan man sila ng masasarap, tawa kaya sila? Matatawa kaya sila? Niloob na maganap ito sa dakong ito upang maisambit sa inyo. Siya kaya, kahit bigyan mo ng ginto, bugkos-bungkos, magagalak pa. Siya kaya, bigyan mo ng lahat ng uri ng pagkain na masasarap, matatawa. Hindi. Bakit kayo? Kalalakas nyo, nakahahakbang kayo, nakauusad kayo, sa nasa nyong tunguhan, malungkot pa rin ang puso nyo dahil wala kayong pera. Aanhin mo pa ang pera kung nakaratay ka na. Mababayaran ba katawan mong lampat-lumpo na? Subalit ang pera, maraming pagkakasala na dulot sa tao. Ngunit tandaan ninyo, dapat ang salapi siyang maging pinuno ng kabutihan ninyo. Hindi dapat maging puno ng kamali at kasalanan nyo. Sapagkat pakikita ng Ama, patototohanan ng Ama, hindi salapi ang makapagbubuhay, hindi salapi ang makapagpapagaling, kundi ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang salapi, palamuti, sa taong nagmamahal, nagpapahalaga at sinasamba. Ang salapi. Subalit sa taong nagmamahal sa Ama, walang silbi ang salapi. Sapagkat pinahahalagahan niya'y ang gawa ng Ama. Kaya't gagawin niya ang para sa Ama, kaalinsabay niyon, na naisin niyang malugod sa Kanya. Kapwa sila dinala kung saan nasa, ngunit kapwa sila naririto sa harapan ninyo. Upang sambitin ngayon, niloob na mangyari ito. Yan ang patotoo sa inyo tao. Kapag hindi niloob ng Ama, hanapin nyo man ang hanapin, hindi nyo kakamtin. Ngunit di nyo man gustuhin, kapag siyang may kaloob, magagawa niya ang lahat. Kaya, hindi ko tinuran upang magkasala kayo kay Kunching, kundi para magnilay kayo sa sambit at sinambit ko. Hindi ang kagalingan, pinagmumulan ay gamot
at ano paman, kundi sa kalooban ng Ama. Kaya kayo'y gumagaling, kaya't sa tuwin ay siyang pasalamatan ninyo sa mga kaparaanang tinamo nyo kung paano kayo'y napagaling sa karamdaman ninyo. Doon, masasabi ninyo, totoo ang Ama sa buhay nyo. Kaya't, mithiin ninyong maging maligaya, maging masaya. Huwag niyong guluhin ang isip nyo, huwag niyong lituhin ang isip nyo, huwag kayong magpatalo sa mga gusto ninyo sa mundo. Sa gayon, mawawawa ninyo ang dulot ko, ang layon kong magpakabuti kayo tao. Sapagkat maaring mayroon ka na isa kang mabuting tao. Sapagkat maaring magpakabuti ka sa kabila ng mahirap ka. Sapagkat mas mapalad ka kung nasa kainaman ng buhay mo, puso mo't isipan ay malinis at mabuti. Patotoong nasa sa iyo ang Ama mo. Kaya nga, kung nasa katotohanan ka, balitarin ka man ng kapwa mo, sa Ama'y maging tapat ka. Sapagkat pawang katotohanan, batid lahat ang nagaganap, saan man dako, sino man ang tumutupad. Kaya't ang nasa katotohanan at ganap ang pagtupad, ang mimithiin niya'y mapalapit ang lahat, hindi ang may lumayo at may masaktan. Lahat ay maaliw at matuwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't di mo sasaktan ang damdamin ng kapwa mo, kundi aaliwin kung nasasaktan siya. Nahihirapan, nalulumbay, sapagkat siya ng patotoo, Ama mo'y sumasayo, kaaliwang batid niya'y nabatid mo, tao. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Kaya't kung puso nyo'y Ama ang naririyan, isip mo't damdamin magkaisa lamang, Ama pa rin ang sa tuwinay sa'yo'y nangingibabaw. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, tapat ang pag-ibig ko, wagas ang handog ko, tao lamang ang ginamit sa inyo. Huwag niyong titigan ang mata, salita'y pakinggan, nang mawawaan ninyo ang katotohanan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung iisa lamang kayo'y di magkukumpara-kumpara kayo, sapagkat iisang pinagmulan nyo, pare-pare ang totoo. Kaya't hindi nyo sasabihin, magalingan, magalingan. Si Pedro'y hindi. Si Juan Pedro'y parehas ang pinagmulan. Kaya't kung parehas ang tama at tumpak ang gawa, ang nagbigay at nagkaloob, siyang magagalak, hindi ikaw tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo.
Yan ang patutuong nasa matwid at tama ka. Sapagkat nakikita mo ang kababaan, ginagawa mo'y kababaan, hindi ang katarikan at kayabangan. Sapagkat batid mo, wala sa Ama ang kayabangan, kundi ang sa Kanya'y pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. May taong lihim ang kayabangan, hindi mailantad masambit kanino man. Ngunit ang Ama'y batid kung sino ang mayabang at di matatatwa kailan paman. Kaya't gaano man karami ang ginawa, batid pa rin ang Ama ang tamang gawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Hindi pare-parehas ang kakayahan ng tao, pakatandaan ninyo. Hindi pare-parehas ang kapalaran ng tao, pakatandaan ninyo. Hindi pare-parehas ang nakamtan ng tao, pakatandaan ninyo. Hindi pare-parehas ang pag-iisip ng tao, pakatandaan ninyo. Hindi pare-parehas ang takda ng kamatayan ng tao, pakatandaan nyo. Ngunit kung pare-parehas na iisa kayo, damdamin nyo'y kaisa ko. Tapat pa rin kayo. Ganang pagkatao'y di masasambit ito. Ganang katauhay walang tapang bigkasin ito. Ganang katauhay walang talinong sambitin sa inyo. Ganang hindi nyo nakita, patutoong sinabi ko'y totoo sa mundo. Sapagkat yan ang patotoo, ginagamit ko ang taong sumainyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang nag-iisa't iisang nagkaloob sa mga binahaginan, pare-parehas ang gawa, kapwa may totoo. Subalit, kapag tao ang tumutupad, tandaan ninyo, hambing sa pilak at ginto, magkahalo. Kaya't upang maging purong ginto, Espiritu Santo, sumainyo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Aanhin mo ang sabihin sa kapwa mong mahal mo siya, ngunit hindi mo batid ang sinasaktan mo. Kaya't mainam pang di magsalita ka. Ipakita mo lang, ipakilala, mahal mo siya. Pawang katotohanan ang sinambit ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Patotoong unawa ang salita. Yaon ay ang Ama ang nagbadya. Hetche karamaleya ne karamane. Haleya laleya na. No karamaleya karamane. Ne karamane yahanam. Ne karamane yahanam. Ne karamane yahanam. Ito lamang ang ituturan ko, mga minamahal ko. Masasabing lahat ng tawang lahat ng pumapasok sa isip niya, mabibigkas ng labi niya ang lahat ng papasok sa isipan niya. Subalit salang-salat na babasa ng Ama ang salitang mula sa Kanya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't marami ang sa takda magsasabi, Panginoon, naglingkod ako ng aral, ng gamot. Malis ka sa aking harapan. Sapagkat kailanman, hindi mo ako nakilala. Yaon ang mga gawang
pagpapaimbabaw. Kaya't ang nasa ng Ama, katotohanan ay tupdin, siyang gaganti kanino man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang tama at mabuti ang gawa, walang ikababahala. Subalit ang nasa ligaw at maling tinunguhan at ginampanan, daratalang takda, matitigatig, mababahala. Yan ang katotohanan, sapagkat kung 2 puno ang tumubo sa lupa, sa bunga makikilala, hindi sa puno nila. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat kayo'y mahal na mahal na mahal ko. Kaya't mas mainam, abakaman, mayaman, katamtaman, totoo kung magturan, tapat kung magluwal, ama sa inyo'y manindim ka man, ikaw ay kanyang aaliwin. Hatsa karamaleya nenene karama, holeya karameneya, ne karameneya hanang, ne karameneya hanang, ne karameneya hanang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kumusta na, Rosalie? Masaya ka na, anak? Ha? Titigan mo nga ako. Tumitig ka lang sa akin. Wala akong paalisin sa'yo, kundi pabubutihin lamang ito. Tama ba? Sapagkat ang paaalisin ko, ay wala. Kaya wala akong paalisin sa'yo. Mapakahilig magsabi ng tao, kinukulam ka, Eka. Mapagpahamak kayo. Kahit ano pang ginagawa ng kapwa nyo, may damdamin pa rin ito. Kaya't ang Kristo hindi nagtutukoy ng pangalan na ginawa ng taong ginawa ay masama. Ngunit ang taong hindi totoo, o galing, naku, Eka, yung kapitbahay mo, dinutdut ka. Pagpaparatang, pagbibintang, sapagkat ang nakapagpapalayas ng kung anong masamang espiritu sa tao na hindi na mananalaytay pa at magduduklay-duklay, magpaparatang ng tao para hindi maglaban-laban at di mag-away-away. Yan ang Kristo, yan ang Ama. Kaya, may masama ba sa'yo? Sasabihin niya'y umalis ka. Ngunit di niya sasabihin at ipangangalandakan sa mga nakakarinig para ipag-usapan at pagtawanan. Sino ka? Tuwang-tuwang sasabihin. Bakit ikaw ba walang kahihiyan? Masama man may kahihiyan. Tandaan ninyo yan. Kaya't kung may kahihiyan ka rin, alalahanin mo ang kapwa mong nasasaktan. Buhay ba ang Ama? Ngunit may tao o galing ipangalandakan ang kamalian ng kanyang kapwa para pag-usapan at pagtawanan. Kung ganito ugali mo, mangyayari sa'yo. Mga mahal, kahabag-habagang tao, bibig ay mabuti, puso ay masama ang laman nito. Kaya't ang wika, ang pinabubuti sa tao'y isip at damdamin upang ang pumasok at lumabas ay parehas din. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano ang nabasa nyo sa banal na aklat? May tinukoy ba doon? Hoy, Pedro, umalis ka
Juana? Hindi. Umalis ka, lumisan ka, sapagkat masama may kilala ang mabuti. Sa makatwid, ang masamang espiritu ay kilala ang mabuting Kristo, kaya't nakikiusap din sa kanya ito. Paano kang mapapakiusapan kung masama ka ring tao? Paano mo pagbibigyan ng kapwa mo? Parehas kayong masama. Kaya hindi mo siya mapagbibigyan dahil masama kang tao. At yan ang patotoo. Kaya't maliwanag na tinura ng Kristo, umalis kayo. Anak ng Diyos, tumungo ka ba rito para kami pahirapan? Saan ninyo gusto? Dinala sa mga baboy, hindi dinala sa tao. Sa hayop, dinala, sapagkat yun ang katulad ng isang masama. Hayop, hindi tao. Kaya't ang inalis sa masamang tao, hindi na dapat lumipat pa sa masama na tao, kundi dapat kapwa sila makawala sa masama. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang makakaunawa lamang ng sinasambit ko, ang totoo, nabatid ang totoo at nakaunawa sa totoo. Mayroon bagang nabasa kayo sa banal na aklat? Ang pinali sa isang masama ay pinalipat sa isang tao? Wala. Sapagkat ang umalis na masama dapat hindi na makatungo sa isang nilalang ng Ama sa lupa, kundi mamahay at mamuhay siya na malayo sa tao. Kaya't ang ginagawa ng Ama, ang mga anak niya, nakikilala sa Kanya na pabubuti niya sa masamang nasa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyo ang kapayapaan nang matutunan niyong tuwiran. Sinambit kong katotohanan, ganap ninyong pagbulayan. Hatsa karamaleyane, nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. O aking Ama, yamang sila'y naririto't anak mong tinatawag, gawin mong sila'y marapat sa iyong pangunaway makatanggap. Ang sa kanila'y nabuksan, patuloy mong pagharian, at ang sarado isipan, pakisuyo ko sa iyong lubusan. Sila'y iyong buksan nang mawawa ng tinuran. Sa gayon, ang bawat nakatanggap sa iyong kainaman, gagawa ng mabuti sa kalupaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Masaya po ba ang buhay? Minsan may nagtatanong, pwede po bang magpatawas? Sabi ko, wala sa Biblia ang tawas eh. Kaya hindi tinuro sa akin. Pumunta ka doon sa marunong magtawas, ako hindi marunong magtawas eh. Pwede po bang magpahula? Ay wala sa Biblia yung manghuhula eh. Kasi yung manghuhula ay huwad eh. Sinong nakahula ng buhay ng kapwa niya? Ah, ganun po ba? Eh, pero ano bang gusto mong malaman? Kung kailan ka mamamatay, magpakabuti ka muna, baka mamatay ka mamaya. Buhay ba nga, Ama? Ba? Kung ikaw'y nanghuhuli, baka ikaw ang madaya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Yan ang tao, mahilig magsuri, ngunit di naman batid ang kanyang inuuri. Katotohanan ang tinuturan ko.
Suriin mo ang kapwa mo, ngunit uriin mo rin ang gawa mo. Baka ikaw pang malinlang ko, kawawa ka tao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nang panahon ni Moises, nagsugo ng tiktik. Ang nagsabi ng totoo, maganda sinabi. Ang nagsinungaling kung papaano ang sinabi niya, dumatalang takda, binalik sa kanilang parusa. Kung 40 taon, 40 araw silang naroroon, 40 araw din ang paghihirap. Kung 40 taon, 40 taon ding paghihirap sapagkat niloko nila ang Diyos nila. Buhay ba nga ma? Kaya mga mahal, kung nakipagbibiro ka sa kapwa mo, huwag mong bibiruin ang espiritu mo na totoo. Makipagbiro ka sa espiritu ng demonyo, subalit sa ama mo'y huwag tao. Sapagkat di mo nakikita, baka nasa sayo, sinusuri ka na ngayon. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat walang taong makapagsasambit ng inyong mga narinig at walang taong makapangungusap ng inyong mga naririnig. Walang taong maglalakas loob na gawin ang mga inyong nakikita at mga naririnig para inyong pagnilayan at bulayin. Ang may pandinig ay nakarinig. Hache karamale ne karamale hanay ne karameneya ne karameneya hana ne karameneya na. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang haba! Nahabaan po ba kayo? Ang tagal! Natagalan po ba kayo? Dapat, habang humahaba ang napapakinggan mong salitang banal, humahaba ang iyong pangunawa. Habang tumatagal ang pakikipagniig mo sa Diyos na dakila, lalong nagluluwat ang iyong pangunawa. Huwag nagmamadali kang umuwi, tapos wala kang nagawa. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mahal na mahal ko kayo. Kumusta ka na, anak? Iba't ibang karamdaman, tagilid. Manalig ka na mawala ng kirot para mawalan ka ng hirap. Minsan ba'y dumating? Tingnan nyo nga po kung ako'y suswertihin. Kapag gumawa ka ng mabuti, suswertihin ka sa buhay mo. Kapag di ka nagbago, mapapahamak ka. Ang tao nga naman, gusto'y lagat ay bigay sa kanya at isubo na lamang. Minsan may dumating, gagaling pa po ba ako? Hindi ko man sabihin sa iyo gagaling. Kung ikay maniniwalang magaling, magaling ka na ngayon din. Buhay ba nga ma? Saan magmumula ang salitang iyan?
Paano sasabihin ni Kunching yan? Maraming manunubok, maraming sumusubok. Subalit, ang tanong, sino sinubok nila? Kapwa-tao? Sinong gagawa ng ganito? May bayad ba kayo? Binayaran nyo ba ang sinusubukan ninyo? Sumayin nyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Paghahari walang hanggan, pagmamahal walang kamatayan, gawa ng amay kay inam, gawin nyo ang katotohanan, palalayain kayo sa anumang kamalian. Sapagkat kayo'y anak na mahal na mahal. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Ay, salamat po, Ama. Nakaraos ng malwalhati. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, masaya po ba kayo? Masaya ka ba, anak? Masaya ka ba? Salamat naman at masaya ka. Masaya ka ba? Baka ang ibig ko lang sabihin kahapon, hindi ako masaya dahil may sakit ka. Masaya ako dahil nakapasok ka ngayon dito. Diba? Pero, alam mo, mas masaya ako kung gagaling ka eh. Mas tuwang-tuwa ako kung lalakad ka pa ng diretso, matuwid at malakas eh. Yan ang pangarap ko sa'yo eh. Sana'y pakinggan tayo, ano? Buhay ba ang Ama? Nawa! Sabi nga, may 1, 2, 3, 4 at higit pa na nananalig, nagtitiwala at nananampalatayang tapat at totoo. Pagbibigyan tayo, isama natin siya sa panalangin nyo. Buhay ba ang Ama? Isama nyo sa panalangin ang inyong kapwa. Kayong mga malilinis ang diwa. Kaya lang kung kaisa kayo sa masama, paano tayong pakikinggan ng Amang Dakila? Kaya tayo'y kailangan ay magbago pawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kayo po ba'y inip na inip? Yung sandals ko, umaayaw na. Natanggal na sa pagkakakapit. Sabi ko, aba, kinalagan mo na ba ako, Ama? Ba't natanggal ang kapit niya? Anak, nasasaktan yung bukong-buko mo, kaya tinanggal ko eh. Ay, kabait mo, Ama. Di ba? Alam ng Ama kung nasasaktan ka. Ngayon, ginawa mo ang totoo sa Kanya, palalayain ka. Buhay ba ang Ama? Ang gusto ng tao, kumain ng masarap, ayaw namang maghanap. Gusto kumain ng masarap, ayaw namang magluto. Gusto kumain ng masarap, ayaw namang kumilos. Gusto kumain ng masarap, puro naman utos. Pagod na yung inuutosan. Ang sabi niya, magalit ka na nga kung gusto mo. Pagod na ako, utos ka ng utos. Ganyan din ang Espiritu Santo. Sa taong walang kwentang tao, napapagal din, kinasasawaan din, inaayawan din. Bah, wala na akong ginawa sa'yo, kundi ikay habul-habulin ko, anak, para magbago. Wala na akong ginawa sa'yo, kundi amu-amuin ko, anak, para magbago. Wala na akong ginawa sa'yo, anak, kundi pagliwanagin ko isip mo para magbago. Ayaw mo, tiyawag! Alis na ako sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, basahin nyo sa banal na aklat. May tinatalikdan din ang Ama. Tulad ni Saul. Si Haring Saul. Tinalikdan ng Espiritu. Kala nyo, kampante kayo? Dahil banal na Espiritu, binahaginan kayo? Huwag kayong pakakatiwala sa sarili nyo. Kung mali na ang gawa nyo, Espiritu ng huwad ang sa inyo. Kaya, hindi nyo na kayang unawain ang mabuti. Hindi nyo na kayang gawin ang mabuti, kundi ang sarili nyo na ang gusto nyong sundin. Sapagkat hindi gayon ang Ama.
Pagpakatandaan ninyo, lahat ng binahaginan, masasabing binahaginan ako, ngunit hindi mo alam kung kailan sa'yo'y lumilisan. Kaya't ang gawin mo, magpakatotoo upang buong buhay ay nasa sayo ang mabuting kaloob ng Ama mo. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ang kapwa magkakatulad, nagkakasundo. Ngunit ang hindi magkatulad, maghihiwalay. Sa damit man, kapag pinagsamang itim at pula, paano makikita ang puti? Kaya kailangan parehas na puti nang makita ang tunay na kalinisan. Buhay ba ang Ama? Kaya gawin nyo ang tama, tuparin nyo ang tumpak, Ama ang magagalak. Sa inyo'y maghahari, patuloy na tutupad. Sa inyo'y mangangalaga, gagabay pawa. Sapagkat kayo'y mga anak niyang nakipagtapat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang Ama'y hindi mangungusap kailanman sa mga taong isip ay pangsanlibutan. Hangarin ay sanlibutan. Puso ay marumi. Isip ay masama. Kaya't kung ikaw ay anak niya, patuloyin mo siya sa'yo nang may malinis na isip ka, may mabuting puso ka, nang maging templo na magiging tahanan niya ang katawan ng iyong tinanggap na espiritu niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Matibay ko't matapang na isasambit ang binigkas ko'y katotohanan. Tao lamang ang bumigkas, tao lamang ang nangusap sa inyong harapan, ngunit di nyo nasilayan ang nagdatal at nagturan. Sumainyo ang kapayapaan. Haleya karamaneya, hacha karamaleya na, nekaramaneya na, nekaramaneya na, nekaramaneya na, hacha karamaleya, nekaramaneya na. Buhay ba ang Ama? May galak po ba kayo? Masaya po ba puso nyo?